Skin and bones. Yan ang madidescribe sa kalagayan at sitwasyon ni PPRD sa Daheg ngayon. Halos ayaw nang kumain. Nakakalungkot kasi hanggang ngayon hindi pa siya nakakauwi. Halos 120 days na siya doon sa Daheg at hanggang ngayon nilalaban natin at hindi natin siya binibitawan hanggang makauwi siya. Hanggang pauwiin siya dito sa atin. Mapera man at makapangyarihan itong mga taong nasa likod ng pag-aresto kay PPRD sa ICC, pero evil never wins forever. Sila ngayon, pero hindi yan forever. So thin, skin and bones. Tulad dito sa picture na ito, she's really that, you know. And I asked him, are you want to eat the food? Sabi niya, ayaw daw food. Ayaw na, and babalik-balik daw. Hindi ba siya nilulutuan ng mga Filipino food? No. So whatever lang. Yeah. He's healthy, but as an old man, You never know. yeah. Tulad na, mahina na maglakad, you know. Yan na. PRID para sa mga kababayan natin. Yes. He said, you go home. You go home. Thank you for your support. Ako rin, nagpapasalamat din sa inyo for your support. I am here also for my support. Sabi niya, mahal ang pasahe. Umuwi ka na. Sabi ko, we will be here for as long as we are needed here. Sabi ko ganun sa kanya. At yeah, sabi niya, you go home and thank you for your support. Ganun sabi niya. Tapos, yun lang, sabi niya, I am okay. Sabi niya, tell them I am okay. Kung iisipin mo ang sitwasyon niya, ang sitwasyon ni PPRD, nakaka-worry na talaga. Batanda na at hindi pa nakain. Paano nga makakakain? Iba naman kasi ang pagkain doon at hindi naman Filipino food ang binibigay sa kanya. Hanggang huli nga, mga kakababayan pa rin natin ang inaalala niya. Lalo na yung mga kababayan natin na bumibisita sa Daheg. Iniisip niya na mahal ang pamasahe at yung time talaga na ini-spend sa labas ng cell niya. Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Naiirita siya sa kuko niya eh. So, inupit namin. Pinahiram kami ng guardia ng nail cutter. And inupit namin yung kanyang kuko. And then spend time yung pag para hindi siya dili siya hait. So, ang ganyan na alvin. Para siya na-file. Oh, yes. Spend time na nail time. And then, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, naman yan. Oo. sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang. And then, sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung ang habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko kung bumultuhin kita o hindi. So, yun yung discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digo? Kami, nalulungkot ngayon. Daming gusto na umiyak. Well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old, no? Na mag-isip ng ganon. So, and mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na magpa-cremate siya. So, yan. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Digong. Where do you get the strength? Well, galing din siguro kay PRD. Diba, turo niya, ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, nung isang beses na bumisita kami dyan,
na umiyak si Kitty ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya useless yung mga lupa. Meron ba ho siyang request? Nakakaiyak yung naghahabili na talaga si Tatay Digong. Umaasa pa naman tayo na makakauwi pa rin siya, pero umaasa pa rin talaga tayo na makakauwi siya. Pero yung nakakabori kasi naghahabili na siya. Gahabili na siya kung in case nga, kasi nga 80 years old na eh, 80 years old na siya, so in case na may mangyari sa kanya doon, yung mga, nag-iwan na siya ng mga last wishes niya. Nakakaiyak siya na nakakalungkot. Pero, grabe si Bibi Sara, woman of steel, yan talaga yung maibidescribe sa kanya. Alam natin, alam ko na deep inside, nalulungkot yan. Kasi tatay mo kinulong. Alam mo naman na wala naman siyang ginawa, pero kinulong siya. Okay lang sana kung kinulong siya dito, pero pinadala siya doon. Grabe yung tatag, grabe yung tatag ng puso ni Bibi Sara. Sana maging okay pa si PPRD. Sana talaga bago dumating yung lahat naman tayo kasi doon din talaga ang punta. Pero sana makauwi pa muna siya dito.